Sabi nga nila, maliit man ang sahod mo sa iyong trabaho, mahalin mo ito lalo na kung walang ibang tutulong sa iyo kung hindi ang sarili mo. Guard, traffic enforcer, nagtatrabaho sa opisina at kahit pa guro ka. Lahat yan ay may dahilan at yun ang kumita ng pera. Ang buhay empleyado ay hindi madali. Marami kang isasakripisyo, oras man o pang sariling kasiyahan. Isinilang tayo sa ganitong klase ng buhay na kung saan kapag wala kang trabaho, malamang mararanasan mong kumakalam ang sikmura. Ang pagtatrabaho ay isa sa dahilan kung bakit nakakausad tayo. Hindi natin pwedeng iasa lagi sa nasa itaas ang magiging kakahinatnan na magiging buhay natin. Dapat, kung mayroon tayong isang gustong makamit na bagay, dapat ay paghirapan natin. Nakakatuwang isipin na sa pamamagitan ng pagiging empleyado ay natututunan natin pahalagahan ang kahit na perang sentimo. Sa lungsod ng Caloocan, may isang empleyado na nagtatrabaho sa eskwelahan bilang isang tagaluto sa kantin, na kung saan ay nagiging dahilan ito upang makaraos siya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Siya, si Nanay Marlene. Ito ay matatagpuan sa kahabaan ng A. Mabini Street, Caloocan City at sa paaralan ng Master Hans School. Good afternoon po. We are Bachelor in Public Administration from University of Caloocan City. So nandito po kami ngayon upang malaman ang kwento nyo bilang isang employee sa paaralang ito. Bago po ang lahat, maaari po ba namin malaman ang iyong pangalan? Ako po si Marlene Cortez Esperida. Bali, ano pong trabaho nyo dito sa eskwelahan ng Master Hans School, Nay? Ang trabaho ko po dito ay isang tagapagluto. Ano pong dahilan? Bakit ka nagtatrabaho? Para po sa aking mga anak. Bali kayo pala isang cook. Matanong lang po, ilang taon na po kayo nagseserbisyo sa paaralang ito bilang isang tagaluto? 2 taon at kalahati. So bilang isang cook, kumusta naman po ang inyong trabaho? Nakakayanan naman ba o nahihirapan kayo? Nakakayanan, syempre, as usual, minsan mahirap din. So nakakayanan naman po kahit papano. Matanong lang po, may any experience po ba kayo or talagang hobby niyo po talaga ang pagluluto? Meron ako mga experience bago ako maging cook. Una, naging naging promo nung wala pa akong asawa noon. Dalaga pa ako. Pumasok din ako sa insurance life. Tapos napunta ulit ako sa promo girl ulit, sa sales lady. Tapos ngayon, talagang hobby namin sa pamilya namin yung tagapagluto. Kaya lang naman ako napunta dito sa Master Hans School bilang tagapagluto. May nagpasok lang sa akin. Pero as usual, naging maganda naman yung performance ko dito sa trabaho ko. Dahil alang-alang nga sa dalawang anak kong nag-aaral, gusto ko sana kahit paano masuportahan ko sila. Yun lang po kaya ako nagtatrabaho dito. So kayo pala, Nay, is may experience talaga at hobby niyo talaga ang pagluluto. Dahil nga sabi niyo kanina is talaga nakasanayan niyo at talaga nga sa pamilya niyo o nasa dugo ng pamilya niyo ang pagluluto. Opo. So punta na po tayo sa salary part ng pagtatrabaho. Kung hindi niyo po mamasamain, okay lang po ba na matanong kung magkano ang sinasahod niyo bilang isang tagaluto sa paaralang ito? Maliit lang po yung sahod ko rito. Kahit papaano nakaka-survive.
Kahit na maraming binabayaran, kahit papano nakakapag-abot din ako sa 2 anak ko. Yun nga lang, talagang maliit kung tutuusin, kung ikukumpara dun sa talagang malakihang kumpanya, maliit talaga yung sinasahod ko rito. Hindi, kung tutuusin, hindi mo sasabihin na sahod ng may pamilya. Kumbaga sa sahod lang na pangdalaga. Yun lang ang sinasahod ko rito sa pinapasukan kong kantin dito sa school. So, sa pamamagitan po ng salary na nabanggit nyo, napagkakasya nyo naman po ba ito sa pang-araw-araw na gastusin? Napagkakasya, pwedeng hindi rin. Kasi sa bill lang, magkano na bill ko, tapos umuupa pa ako. Tapos, kahit paano yung binibigay ko sa mga anak ko, dinudukot-dukot ko lang yan kung kahit papano. Hindi ko yan maano na kung paano ko hahatiin dahil nga sa sobrang liit. Siyempre, ginagawa ko, gumagawa din ako ng paraan para kahit paano madagdagan din yung income ko. So, gaya nga po ng sabi nyo, is nagtatrabaho po kayo sa paaralan. At alam naman po nating lahat na ang mga bata ang pinaglulutuan nyo. Kumusta naman po ang mga estudyanteng nakakatikim sa luto nyo? Natutuwa naman sila kasi masarap daw. Yun ang sinasabi nilang palagi sa akin, yun ang kinatataba naman ng puso ko dahil nga lagi nilang sinasabi na kung sino nagluto. Siyempre yung boss ko, sabi niya, ayan si Ate Marlene na nagluto niyan. Siya yung tagapagluto ngayon dito sa kantin. Siya yung nagluluto ng mga binibili niyo. So, gaya nga po ng sabi nyo kanina, nabanggit nyo po yung boss nyo. Kumustahin naman po natin kung paano po makipag-interact sa inyo yung boss or yung employer nyo. Mabait naman yung boss namin. Wala akong masasabi sa kanya. Hindi pagka halimbawa meron akong personal problem, kahit paano na sasabihan ko siya, lalo na kung halimbawa kulang yung budget ko, kahit nasabihin pa natin na CCA ko yun, kahit paano natatakbuhan ko siya. Yung minsan kapag halimbawa talagang hindi na talaga kasya yung ko, kahit paano nabibigyan niya rin ako ng libre na hindi niya kinakaltas sa sinasahod ko. Gaya nga po ng sabi nyo kanina, is kailangan po talaga ninyong magtrabaho. Pero bakit? Kayo lang po ba yung nag-iisa o kayo yung pinaka-breadwinner sa pamilya nyo? Wala po ba kayong katuwang? Actually, meron naman. Kahit paano, meron naman akong meron naman nagbibigay sa akin or meron naman nagbibigay sa mga anak ko. Yun lang po, kahit na paano, meron din na susuport. So, bilang isang cook po, ano po yung mga bagay na positive na nangyayari sa'yo dito sa paaralang ito? Ang positive na nangyayari, kapag halimbawa yung mga estudyante, nakikita nila ako, natutuwa sila kasi nga, paano ko sila na-assist, lalo na pag halimbawa na, Ate Marlene, libre naman dyan kahit paano. Ay, hindi pwede. Siyempre, sagutin ko sila na gano'n. Pero, pataguyon na nagbibigay ako sa kanila. Hindi nila alam yon kahit na kutsa-kutsara lang na libre na Milo or libre na Oreo na lalagay nila sa mga shake nila. Yun lang, parang natutuwa na sila. Kahit paano, natutuwa din ako kasi siyempre, ganun nila ako pinahalagahan din. Tapos yung mga ibang estudyante, doon tawag nila sa akin, nanay. Yun ang yun naman yung ko sa sarili ko na paano nila ako ginagalang. Siyempre po, kung may positibo, ano-ano naman po ang mga pagsubok na naranasan nyo bilang isang empleyado o cook sa paaralang ito? Ang negatibo naman na ko, kasi di ba hindi naman lahat ng mga estudyante pare-pareha sa mga ugali. Meron dyan na mataray, meron din naman na mabait. Yung sa pagtataray, normally sa mga private school, kasi meron dyan mga bata na sabihin mo nga mga spoiled brat. Meron din naman mga bata na sabihin mo na magalang. Yung negative na sinasabi na tinatanong mo, kadalasan ang dyan yung halimbawa nabiro mo yung estudyante kasi binibiro ka. Tapos nabiro mo sila, iba yung ganti na sasabihin nila sa'yo. Yun ang mga negatibo minsan. Tapos minsan bibiruin ka na naku, Ate Marlene, hindi naman masarap yung luto mo. Ngayon, syempre, magtatanggol naman sa'yo.
na, naku hindi, masarap nga magluto si nanay eh. Ganun naman ang noon, yun naman ang sagot ng mga nakaano naman din sa akin. Sa pamamagitan ng sagot ni Nanay Marlene, makikita natin na napakagaling niyang makisama at dahil doon, natutuwa sa kanya ang bawat estudyanteng pinaglulutuan niya. Maaari po ba kayong magbigay ng payo para sa sa ibang employee nang sa ganon ay mas lumakas pa ang kanilang loob upang lumaban sa buhay? Dahil alam naman po nating lahat na sa buhay, pawis ang puhunan. Sa akin, ang mapapayo ko bilang matagal na nagtatrabaho ko, sa lahat ng mga pinasukan ko, unang-una dyan, pakikisama. Kung hindi ka marunong makisama, kasi di ba sa lahat naman ng trabaho, laging meron dyan magkakaroon ng inggitan, lalo na kung halimbawa, nakikita nila na ikaw good ka sa employer mo, di ba? Ngayon ang sa akin, ang masasabi ko lang is yung kahit na maliit ang sahod mo, kung kaya mo naman na matulungan yung boss mo para mapataas ang sinasahod mo or ang salary na ibibigay sa iyo, tulungan mo siya paano mo mapapaunlad yung negosyo niya. Kasi kung ikaw, hindi ka pagkakatiwalaan ng boss mo, katulad na pagdating sa pera, malalaman niya yan kung ikaw talagang tapat ka sa kanya. Yan ang unang-unang pakikisama na dapat gagawin mo sa amo mo. Kasi yan masusubukan kung talagang ikaw ay mapagkakatiwalaan. Pangalawa, yung pakikipag mo sa mga customer. Kasi kahit mga bata yan, kailangan marunong ka sabihin sila na paano mo sila maipiplease or maiinganyo na kumain sa kantin ng eskwelahan. Kasi may mga bata na kailangan i-push mo sila na kumain kayo dito sa sa kantin. Paano kung ayaw ng bata? Katulad ng mga nangyari last time, nagpapagrab sila. Bawal yun sa school namin. Kaya ang ginagawa namin, yung mga bata, sinasabi namin na hindi namin sila tinatakot. Ang sinasabi namin, ang pagkain sa kantin is masarap at masustansya. Unless, pag bumili kayo sa labas ng school, maaari magkasakit kayo kasi hindi nyo alam kung paano siya niluto. Hindi katulad dito sa ating kantin, masarap dito at malalaman nyo at makikita nyo kung paano siya niluluto. Yun lang mag-aanin ko. Tapos sa trabaho naman, kailangan nga marunong ka makisama sa mga tauhan. Pangalawa, lalong-lalo na sa boss mo. Kailangan yung tiwala nandoon. Sa mga naman, kung halimbawa meron nagbubuli sa'yo bilang ang mga employee, kailangan sumakay ka kung ano ang sayaw. Kung ay ano ang tugtog, yun ang sayaw. Hindi ka pwedeng sumayaw ng cha-cha tapos bugi ang tugtog. Kailangan lagi kang ng kung paano mo isasayaw ang kasama mo sa trabaho. Yun lang po. So, ayun lang po, Nay. Maraming salamat sa iyong oras. Okay, thank you din po. Nakakatuwang isipin na sa pamamagitan ng kanyang masarap na luto ay marami siyang napapasayang bata. Ang pagluluto ay hindi lang basta-basta puro sangkap at talento. Dapat, ito ay hahaluan mo ng pagmamahal nang sa ganon ay umayon ang lasa nito sa hinahangad ng puso. Gaya ng buhay ni Nanay Marlene, araw-araw tayong lumalaban to survive. Her dedication is a fruit of her hard work. That hard work is a fruit of her motivation. And her motivation is her family. Gaya na ibang empleyado, araw-araw tayong lumalaban to survive in our daily lives. It is not all about to provide what all we want, but it's all about to provide what all we need. Again, I'm Carlo Malyari Australia from BPA 1A. Gaya na lamang ng mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na ang mga empleyado. Hindi biro ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan para matawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit napapaisip din tayo kung sapat nga ba ang sahod, lalong-lalo na sa ating bansa, dahil napakababa lamang ng wage ng bawat Pilipino. That's why I believe that every cents matter. Dahil hindi basta-basta ang pagtatrabaho, ang pawis at dugo na kanilang nilalaan para makakuha lamang na sapat na makakain. Yun lamang po, ako si May Aniambrana from BPA 1A.
Sa buhay, walang madali. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Kailangan ng sipag, tiyaga, at pagsusumikap. It's not only physically, but mentally and emotionally. Gaya na lang ng masisipag na workers na dapat din nating pahalagahan at bigyan suporta. Ako si Andrea Jurines de Leon, BPA 1A. Ang mga empleyado ay kasalukuyan makakaranas ngayon ng mababang sahod. Pero ayon sa DOLE, hindi ito makapagbibigay ng sapat na aumento na nagdudulot ng galit sa mga manggagawa. Pero para ito'y masolusyonan, dapat nating isagawa ang pagsusulong na magkaroon ng minimum wage. Again, I'm Jamaica Velasco, BPA 1A. Ang tagumpay ay hindi basta naaabot, kundi bunga ito ng sipag, tiyaga at tibay ng kalooban. Sa mga manggagawa na siyang pundasyon ng ating lipunan, nararapat silang bigyan ng pagkakakilanlan at suporta. Sa kabila ng hirap ng pamumuhay, gaya ng ating employee na si Ginang Marlene, determinasyon ang naging susi niya sa anumang hamon ng buhay. I'm Abigail Bea Dinapao from BPA 1A. Ang buhay ay isang paglalakbay na may isang pagsubok at tagumpay. Maging matatag at handa sa pagsubok ng buhay. I am Lovelinette Cicilau from BPA 1A. Naniniwala ako na sa buhay, tatlo ang pinakakailangan natin. Una, kailangan natin matutunan kung paano makisama sa maraming tao. Pangalawa, kailangan natin makontento sa kung ano ang mga meron tayo. At higit sa lahat, pangatlo, kailangan natin o kakailanganin natin ng isang marangal na trabaho. Dahil alam naman natin lahat na sa buhay, pawis ang puhunan. I am Hannah Kim Guevara from BPA 1A.